Karambola sa DWIZ. Oh, Karambola, Karambola, tuwing umaga. Oh, Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, July 9, 2024, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Oh, Ano? RP Japan. Meron na access agreement. Ano kaya? Kahihinat na natin dito. Access, military access. Access agreement. So it's a Hindi, military. ang pagka-intindi ko sa basa ko nung initially, yung training, open ang training, pwede mag-training dito yung Japanese forces, Kasama na yung US Navy ng Hapon. Navy, Oh, may US mga Navy ng exchange. Hapon yan. May mga Oh, exchange. US Navy na. And remember, Japan now is parang they're doing a massive build-up. Military. Ano yan, As opposed nung panahon ng World War II, na tumigil talaga sila. Hindi, defense yan. Defense daw. Defense. Under the Constitution kasi. Ng Japan. Oh. Ng Japan. Hindi sila pwede. Self-defense ang kanilang forces, self-defense forces. And Japan also have had their issues with China, di ba, sa maritime. Ngayon, Di ba? doon sa Kuriles Islands, Yun doon sa part na yun. they have their issues. Noong First World War, ang Japan declared war against the now known as Germany, yung Austro-Hungarian, yung Prussian Empire. Empire. Declared war para makuha nila yung colony ng Germany sa China. Oo. First World War yun. Talaga may history ang Japan At saka China. na tinitira yung China. Tapos in the Second World War, yung Manchuria, Grabe ang ginawa inoccupy nila. yun. Occupy nila. At saka, Yun, totoong grab. territorial grab. Territorial At saka grab. matindi ang nangyari sa China. Kaya ano yan, ang animosity niya matinding-matindi. Meron talaga. Massacres, everything, all over the place. Yan. Tayo lang mapagpatawad tayo eh. Kaya wala. hindi mangyari magkapatawaran yan. They will always have this kind So of ngayon problem. meron tayong, ang ganda nung kuha nila eh. Nakita ko si... Hindi, yung Arikipo, yan. andun. Ang basa ko dyan, yung ating bagong agreement with Japan, US-inspired. Oh, US-inspired definite. No. Definite yun. Ganun yan. Kasi nagdadala talaga ang Amerika ng ano eh. Ang Japan ba is a powerhouse? Sila enabler. Military? No. No. Can you say na pag nagkagulo tayo, sa Japan tayo aasa para magkaroon tayo ng... Bakit kailangan natin ng agreement with them? Talagang bang ganun sila ka-powerful na militarily? Why? Kasi gusto na US. Well, ako, ganun lang ang tingin ko dyan. Do they have the means, capability to help us defend our territory? They are donating frigates. Yun lang. Access nga eh. Ano ibig sabihin nun? Ang Japan po, i-access yung sarili nating facilities. They will come here. With the US. Ang tingin ko dyan, funding support yan. Ibig sabihin, advanced ba ang military ng Japan? Hindi naman eh, di ba? Yeah. Why do we need the agreement? Sabi na No, US. funding lang talaga. Sabi na US, tutulungan kayo niyan. Mayaman yan eh. May pera yan. Okay. Part of their defense budget. Sabi ko, para ka nang bubuyo. Okay yan, may pera Hindi, yan. ganyan ang May pera yan. Yung Korea at saka Japan, funding basically sila. Kasi halimbawa sa Bibigyan natin ng access para meron namang may kapalit. may kapalit. Kagaya niyan sa Japan, yung Okinawa, talagang sa kanila lahat sila nagbabayad noon in order to maintain the US forces. Sa Korea, ganun din. Korea rin na nagbabayad lahat noon. Okay. To maintain the US forces. Ang tanong ng ating mga maraming taga-subaybay, Ano? ang ganyang klaseng mga agreement ba, will that make China quake in their boots? Yung matatakoy. Hindi, Naku, nagsalita Nagsalita ng China. Hindi, Kabahan sila, inassess na nila yan. Oo, alam nila yan. Wala naman military capability ang Japan eh. Ano lang yan. Pero ang sinabi nila, no need for military alliances. Yes. Yan ang sabi ng China. Sabi ng China. Okay. Pero marami na rin spy network yan eh. Kasi alam na nila yan. Kung ano ibig sabihin yan, na-assess na nila yan. Kaya hindi sila nag-ingay eh. Ha, yan ba? Headline nyo lang yan. Oo, kayo yun. Kayo yun. Pero walang ano yan. Ano lang ninyo.
Kumbaga, na-compute na nila yan, nakwenta na nila yan kung anong Parang impact inano niyo niyan. sarili nyo, di ba? Parang ganon. Although talaga, geographically speaking, ang mga nakaharang po sa China, dyan sa Pacific Ocean, ay 3 bayan lang. Japan, Taiwan, at saka Philippines. Yan, yung tatlong yan. So yan, kumbaga, yung access nila sa Pacific Ocean, which is the future, The Blue Ocean. the Blue Ocean. Yan 3 na yan. Oh. Kaya yung tatlo na yan, talagang ano yan, considered na nila yan. Kumbaga, Away natin yan, permanently. natansya na nila kung ano tong mga ito. Tansyado. Tansyado nila to. Wala. Maski nga sa US, nag-spy sila, di ba? Yung mga nahuli pong spy sa US, mga Chinese nationals, na nagtatrabaho sa mga sensitive areas, Oo. Na naging American citizen. na naging American citizens, nahuli nila at nakulong. So, ibig sabihin, kung sa Amerika ginagawa yun, tayo pa. napakahirap mag-spy nun. Oo. Dito pa sa atin. Meron nga isang congressman from California, member siya ng Intelligence Committee ng House, tapos siya. Naging girlfriend niya yung Chinese. Oh? Tapos, yes. Huli. Huli. Okay. Ano lang yan headline lang. Headline. Screaming headline. Na wala naman talaga ibig May sabihin. retrato nandun si Oo. Secretary Gibo. Kausap niya yung Chinese, yung Japanese foreign minister. Tapos yung kanilang mga ambassador Yan ang magtabi ng uso dulo. ngayon At nasa gitna si Presidente. Sabi ko nga sa iyo, pre-so na season. Oo. Labasan So, natin, kailangan it must appear na meron nangyayari. Yes. Ito yung kay sa DND, ito yung sa Defense. So, Sa housing, matatapos yan, Pasig, in 3 years. Yeah, mga ganun. yung isa sa favorite kong secretary na most traveled, may bisita siya ngayon. Ay, Nagda-diving sila sa... Vice Post Travel, di ba? Oo, yun. Meron Nagda-diving daw sila. $13 billion na funding for climate change Ayan. projects. Pucha, yan ang, in a statement, sabi, Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga said NAP and NDCIP, papaliwanag ko po kung ano yung mga yan, are actively addressing climate change impacts and helping local governments become more resilient through greenhouse gas emissions reduction and capacity building. Naintindihan mo? Yung NAP po, National Adaptation Plan. Yung plano na yan, ang nagpapatupad dyan, ay DNR. Okay. Yung NDCIP, Nationally Determined Contribution Implementation Plan. Okay? Yan po mga plano na natin yan, address for climate change. Ang nagpapatakbo niyan ay ang DNR. May nangyayari ba dyan? Ang sinasabi niya po, meron daw available na $13.5 billion. Dahil yan daw yung, ano yan pare? Wala mo. Commitment. Yan. Commitment. Na mga developed. Kung commitment siya, Secretary, hindi available yan. Commitment pa lang. Wala pa sa bangko yan. Kumbaga po, mas lower pa sa panaginip. Pinag-uusapan pa nga yan. Wala nga nag-agree na magbibigay sila ng pera dyan sa Paris Agreement na yan Okay? At saka yung 13.5 billion na yon hindi sa atin lang yun. Sa buong mundo yan. Buong mundo. Tapos yan ang iyong statement. Hinihintay nga ayusin yung tungkol doon sa oil spill sa Verde Island. Ang mayor mismo ng POLA na siya nagtatrabaho sa ngayon at sila nag-aayos nung kanilang ng oil spill sa kanilang bayan. Hanggang ngayon nga naghahanap pa ng ng tulong na Ang maibigay. 94 projects daw po yan, 13 billion na yan. 94 projects. Nasaan yun? Nasimulan na ba? Wala pa akong naririnig. Panaginip pa rin. Ang Prospect. Plano. Oo. Ang away ngayon siya at saka si Leonardo DiCaprio. Doon ngayon yan.
Hindi nga, bakit napakataas climate change yung ating pinupuntirya? Samantalang yung Dami ating natin basura Oo, dahil natin dito. Yun na nga eh. napupunta sa dagat, naapektuhan tayo, nagkakasakit tayo. Ba't hindi mo muna asikasuhin yun? Bakit yung mga ganyan somewhere up there in the clouds? Gaya ito, there is a report na less than half ng country's barangays may materials recovery facilities talaga sa barangay. Less than half. Although having said that, Ano nangyari doon sa iba? ayun na nga eh, parang malaking problema. Yung landfill na lang, wala nga tayong... You identify what particular area. Kasi we're losing the war. May nabalita, mahaba pala yung proseso para to get a landfill, ano, yung para makakuha. Kaya nga, di ko permit inumpisa... sa DNR. Yung, Kung inumpisa mo, 10 ganon, all over the country, identified mo rin naman. O dito tayo mag-landfill. Pwede mong ganunin yan eh. Because Tapos may recycling, May recycling near it. all over the Near place. it. Near the landfill, may recycling facilities. having said that, I have Tapos meron taga-bili ng a silver recycling. lining here somewhere. I have to mention this kasi galing lang ako sa Bicol Okay. over the weekend. Si El Rey, si Governor El Rey Villapuerte, maganda ginagawa nila doon sa that side of, at least sa province ng Camsur. Doon stricto ang materials recovery. Hindi talaga kukunin ng basura sa barangay kapag hindi mo sinegregate. So, meron silang Hindi programa. ba siya nga Then materials recovery. Di ba siya nga Landfill nga lang daw ang problema. Ang hirap kumuha sa Di ba DNR. siya nga nag-lecture kay Secretary Oo nga. Luisaga tungkol dun sa plastics? Oo. Kasi nagagawa. Nakita ko yung mga yung mga kahit Kaya yung mga naman tambay sa barangay, sa zone, talagang pagka nilagay mo yung basura mo na hindi Segregate. hindi nila kukunin ng basurero. Ang problema nga daw, pending pa rin yung permit nila yung tunay na landfill na, di ba, yung technology na eh. para Bakit walang pending? leaching. Yun Sa na nga DNR, problema. ang hirap. Bakit nga? Walang balita? Kasi hindi lang Kumbaga, basta- hindi ba importante? source location, yung gano'n. Kailangan maraming technical eh. Na, Hindi, okay lang lahat yun. But, ano naman yan eh? So, pwedeng gawin kung Identified naman basta nila yan. committed yung Pwede naman nilang LGU. i-simplify kung gusto nila. At saka madaliin. Yun ang doon. Kasi kung the gusto statistics, nila. less than half ng country's barangays may MRF program. Kaya talagang yung sustainable ba na effort, Kasi ang batas Hindi yung natin, climate change, ha? Yun dapat ang zero sinasabi. waste Oo. eh. Hindi kasama sa climate change Oo, yan, kasama sa pare. climate change. Yung Ito yung treatment natin ng waste. ito yung mga actual. Actual na kailangan mong gawin, hindi yung mga pledges. Oo. Pledges? Pero di ba, Commitments. nasa zona yan. So, Merong ang Development Partners Forum eh. Siya daw ang representative ni President Marcos doon. Okay. Sabi niya sa press release. Doon sa forum na yon, ang pinag-usapan, mobilizing support for the NDC Implementation Plan and National Adaptation Plan. Ayan. May mga dumalo raw po dyan galing sa ibang bayan na matataas na representative. Kung saan galing. Yun lang. That's it. 13 billion ang available daw sa atin. Ni isang kusing, wala pa akong nakita dyan sa $13 billion na yan eh. Pero yan ang kanyang press release. Pre-zona. climate change. Itong si taga-subaybay natin, si Elena Martin, yan, taga Parañaque, gaya ko. Grabe, sa Parañaque, konting ulan, baha na agad. Dahil sa basura yan, bro. Yung talagang ganun. Walang materials recovery doon, bro. Nandun sa malalaking bakal na container ba, nilalagay ni Mayor Olivares dun sa sukat, Alam mo, sabi lang natin, yung standardize mo, parang bing sa housing din, standardize mo na. Lahat. Ito yung klase ng bahay, ito yung mga materials niyan, etc. Pwede na natin i-manufacture pati yan. Ganyan din yung sa MRF. Standardize mo. Ito ang dapat nagagawin bawat bayan. Magmumura pa. Mumura yung. Tapos madaling gumawa. Kasi marami. At standard. Ganyan ang Korea, pare, standard. Ganyan ang ginawa nila Standardize. nung housing nga nila ganun. At saka local government na, ikayo, bibigyan mo sila ng instructions. Pwede naman nilang ganun. Diyan mga homeless dyan sa inyo, kayo ang bahala, hindi yung tiga
Halimbawa, homeless sa Cotabato, ang developer mo, ang gagawa sa iyo, galing Manila, pwede ba? Kayo na yan. Local government project yan. Special ano yan, partners ng Special. Para rin, housing SAR natin. para rin yan yung... Ano ba yung ibig sabihin ng special? These are, Abnormal? these are, iniwan nila yung comforts ng paggagawa ng mga matatayog na condominium at pumunta sila sa housing para sa Kaya nga standardized bayan, na nga, standardized na eh. Para kayo mismo sa local, kaya nyo na to. Hindi mo nalalagyan ng napakaraming mga design. Hindi. Standardized na yan. Mas mabilis. Mas mabilis yun. At Mas saka, mura. Madaling... job opportunities yun. Kayo na mismo gagawa doon mismo, magkakatulungan na At saka maraming papasok sa negosyong yan. Oo. Kasi hindi mo na kailangan pag-isipan kung anong gagawin mo. Standard na nga eh. Di ba? At saka hindi mo na kailangan ano ka, triple A, quadruple 4, whatever it is, contract. Hindi. Ito na yun. May standard dyan. Pwede na rin- Yung quality na lang pinag-uusapan. Pero kung yung size, material use, Yeah. Di ba? tama yan. MRF, ganun din. Ngayon, meron pa pong pinag-uusapan tungkol dyan sa tawag nito, yung COVID. Yung kasi ano to pare, alam mo na, si Original Chareco. Alex. Meron daw pong bawat COVID kit na binenta ng gobyerno may overprice ng 500 pesos. Yan po ang sabi ni Marikina Congressperson Stella Kimbo. Yan daw pong kits, parehong brand, pareho, ang laki ng depresyo sa presyo. Meron daw 2,000, meron 1,500 lang. Saan na pupunta yung 500? Well, Ano yan? transport. Logistics. Logistics. Pareho, testing. Pareho. Brand, lahat. Pero magkaiba ng presyo. Saan daw naman yun nangyari? Congressman Manoan, pagtataka mo pa yan. Yung Pfizer mismo. Hindi kaya tinatanong niya, bakit ganyan ang order nyo? May mga presyo 1,500, may mga presyo 2,000. Iba-ibang order. Paano nangyari yun? Hindi, standardized na lang yan. Ganon din yan. Pare-pareho na yan. Hindi ba pwede daw isang bultong order para maka-discount ka ng gusto? Ha? Gagawin mo iba-ibang order. Ibig sabihin nun, iba-iba kumikita ron. Sa DOH. Yung procurement issue na yan, malaking issue talaga. In every agency, yung procurement problem na yan. Nagalit tuloy si Congressman Marcoleta. Bakit daw binabalikan pa yon? Nakalipas na yon. Kailangan pong balikan yun dahil pera natin yun Nangyari. Oo. Hindi ba may point si Congressman Kimbo? Bakit ganyan ang style ng order nyo dyan sa Department of Health? Kumbaga, samantalang yung Big Pharma, ang order nila, isang buhos, 19 billion. Kagad. Bakit doon sa COVID test kits, tingi-tingi. Tapos magkakaiba pa ng presyo. So, hindi pa po tapos itong COVID. Marami pa yan. Baka meron pang mangyari. Baka may makulong pa rito. Baka lang. Hindi ako nawawala ng pag-asa, pare. Baka may Kaya nga tinatanong lahat yan dahil kaya nagkaroon ng kaso nga tungkol sa COVID, mga test kits, mga lahat. Malaking pera Malaking pera. Alam niyo po, nagkabaon-baon tayo sa utang. Dahil dyan. Dahil dyan sa COVID, Isa yan sa malaking mga- inutang natin, marami tayong binili, vaccine, lahat. Dahil sa malaking pinagkautangan natin. So, Kaya kailangan lang ngayon ng full accounting. dapat managot yung mga nandoon dati. Kasi COVID airtime yan from 2020, 2019 to 2020. Palusot niya, aprobado raw ni President Duterte. Kaya, yan ang sinasabi ko. Ang sabi ni President Duterte, Tinuro, teka, di ko maalala. Hindi ko maalala. Patay ka kagad. Teka, di ko maalala yan Oo. Ha?
Paano yun? Ano yan? May kaso siya, di ba? Meron, may kaso. Ano itong hearing sa House? Hearing sa House yan kasi gusto malaman talaga kung ano nangyari. Oo, kasama ang PhilHealth. Kasama PhilHealth. Kasi yung PhilHealth po, doon idinaan niya malaking pera eh. Ngayon, meron pang isa pare, PNCC. In 2007 hanggang 2010, panahon ni GMA ito, yung pong mga executives ng Philippine National Construction Corporation, nagbigay sila ng Gratuity. gratuity Sa sarili nila. Sa sarili Ayos, nila. Kumbaga tip. Tip. Sa sarili nila. Nagtatrabaho sila sa PNC, binigyan nila yung sarili nila ng tip. Konti lang naman. At that time, 90 million. Pare, at that time, ang laki ng 90 million. Ha? Ilan yan? 15 years ago. 17. Kailangan 17 ho namin, years ago. Kailangan ho namin yan kasi matindi po ang ginagawa namin overtime. Ganon. Ngayon, kinasuhan po sila, yung mga executives na yan. Maria Teresa Defensor, Arthur Aguilar, Rolando Macasayet, Wilfredo Cu, mga board member, Jeremy Parulan, Fermin Lusong, Antonio Villar, Enrique Cuejilo, and Guillermo Fernandez. Kinasuhan sila. Ngayon, nag-appeal sila sa Supreme Court. Dinismiss yung appeal nila. Okay. Sabi ng Supreme Court, nalulugi na nga yung kumpanya nyo. Nakikita nyo na, puro lugi yan, puro losses. Magbibigay pa kayo ng tip sa sarili nyo. So dapat kayo yung unang-unang magproteksyon dyan sa government company na yan. Kayo pa ng raid. Ano ibig tawag doon? Bantay sa lakay. Di? Nasita po ng COA. Sabi ng COA, hindi pwede yan. Ibalik nyo yung tip. Yung gratuity na yan. Balik nyo yung tip na yan. Kaya sila tumakbo sa Supreme Court para sabihan niyang COA, itigil mo yung Mga sinasabi mga mo. kalokohan mo. Ang problema, kinampihan po ng Supreme Court yung COA. Oo. Paano kung nagastos na yung pera? Ibalik nyo. Ibalik pa rin? Oh, yes. Ibalik nyo. Ganun ba yun? Pero- Nagastos ko na, boss eh. 17 Pero years ago just na yan. to be clear, ang gratuity, ikaw naman, hindi naman tip, bro. That is usually, hindi naman mandatory, pero pag maganda ang performance Yun ng na nga. yung, Incentive. Incentive. Paano- incentive. Sabi ng Supreme Court, nalulugi nga eh. Paano, nalulugi nga yung Supreme PNC. Court, Bakit mo bibigyan ng tip yung sarili mo? Sa Nalulugi. complex financial matters, calculations. Baka hindi alam na Supreme Court ginagawa nila. Ito pa, sabi nila, ang Pero board, kuha nga palang ang board member, Oo, magkano ba yung... ang under the law, per dime lang kayo. Board member, tingnan mo yung meeting. Ito, nagbo-board member to sa iba-iba. Pag meeting, bibigyan lang kayo ng per dime. Oo. So, wala kayong tip. Oo. Parang dati pag meeting ng MWS, NWRB, per dime ang makukuha. Ano yan, waiter ba kayo? Hindi naman kayo waiter eh. Binibigyan kayo ng tip. Hindi ho eh. Ano to? Ano eh? to? Ano? Yan, mas malaki pa sana ang lugi niyan kung hindi namin ginawa. Ayun. Kaya kailangan ng tip. Nalulugi nga ho, totoo. Kaya mas malaki ang lugi niyan kung hindi namin ginawa itong mga kaparaanan. Now, yun ang mahirap i-calculate yung mathematics Di niyo. ba? Di ba pwede Yung yun? financial, complex pwede talaga, complex yan. Oo. Kung hindi namin nakuha yung gratuity na yan, lalong nalugi yan. Palong sa... Illegal daw po yan kasi wala namang batas na nagsasabi pwede kayo magbigay ng tip. Oh, yeah. So, ano ibig sabihin niya? Balik niyo yung pera. 9:31 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Carambola.
Balik tayo. Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Morning. Ngayon, July 9, 2024. Ano daw? Lupa na lang ang binibili. Ito. Bago daw ito, bagong para Bagong lang. style. Bagong style. NHA. Wala daw talagang budget na magpatayo. Magtayo ng bahay. Kasi yan ang construction arm ng housing group, yung NHA. Sila dapat magpapatayo ng bahay. Doon talagang informal settlers. Ang ginagawa nila ngayon, bibigyan na nila, i-award nila yung lupa. Within 6 months, you have to have some activity. Kayo na ang bahala sa buhay nyo. Kayo na bahala Eh, magpatayo bakit namimigay ng lupa? Yan na nga yung ayaw natin eh. Kasi po, yung lupa, may limit yan. Oo. It's a finite, kung tawagin, finite resource. Hindi lumalaki ang land area natin. So, Tapos limited yan. magbibigay Pamigay ka ka ng ng lupa. pamigay. Paano yung future generation? Wala na silang makukuha lupa. Kaya nga, iikot ka. Kasi after 6 months, wala kang magagawa, ibibigay doon sa susunod na nasa waitlist. Yung lupa. Talagang informal settler Hindi, ka nga hindi masosolve ang housing na. Informal settler ka nga, wala kang ang pangpagawa The best, ano? The best. So, iikot kayo. Iikot kayo ng iikot. Ganun ang mangyayari. Ay, nako. Paano itong... Very brilliant eh. Pero may mga sektor naman dyan kasi, ang sinasabi nila, kailangan yung lupa ng mga informal settlers Okay. Sila nang bahala. para pagkakitaan. Ay ba yun? Para rent out nila. Re-rent out, upahan. Paupahan. Pwede ba yung gano'n? Nako, yun ang problema. Yun ang malaking problema. Hindi masosolve yung ating masosolve yung housing squatting problem. Meron nagsasabi po, i-discuss namin yung nuclear power. Sige, re-research namin yan. Kasi talaga naman dapat pansinin natin yung nuclear. Yes. Hindi pa po natin, alamin natin kung ano nangyayari dyan. Kasi ang sinasabi lang, magkakaroon ng modular. Yun lang. And that's it. That's it. Galing daw sa US. Wala pa. Wala pa. Ngayon, kung merong programa ang Department of Energy dyan, hindi pa natin alam. Kasi ang Department of Energy, litong-lito eh. Oo. Kung anong Hindi niya gagawin. alam kung ano siya eh. Kung private sector siya, representing the Aboitiz Group, or para siya sa public. Hindi niya pa alam. Sabi po ng Meralco, tataas na raw ang singil ng kuryente ngayong July. Oo, kasi daw, 2 beses bagay eh. Yung mga power generation, yun itinaas nila, inutusan sila, wag muna singilin. Huwag muna. Gawing hulugan. Ang singil. Yung sa WESM, ganun din po ang utos ng Energy Regulatory Commission. Okay? Yung spot market, yung mataas na pagbili nyo, hinay-hinay lang. Huwag nyo isingiling kagad. Pero ngayon July, Umabot na eh. Doon na eh. titirahin na po tayo. Wala na raw iwas. Yung unang Sa June lang kasi. Kumbaga po, palliative. Kumbaga, band-aid solution yung ginawa nila. Nagmahal ang kuryente, sinabi nila, wag niyo muna singil. Tsaka na. Yan din po yung dahilan kung bakit bumagal ang inflation rate. Kasi hindi binuhos. Saan nanggaling yung pagbayad ng bangbagal na inflation rate? Sa kuryente at saka sa gaso. Ngayon, lumalarga na naman tong gaso. Tapos lalarga tong kuryente. Kumusta kaya ang inflation rate natin next month? Kaya nga natin binabaan yung 15% tariff sa rice para yun naman. Pag ganun. Really? Oo. Wala, hindi naman bababa yung presyo sa rice. Because of Hindi ba? di ba pumunta na shot si- in the dark? Pumunta na si secretary sa sa Vietnam. eh. Oo. Kaya nga nalilito ako sa anong gustong gawin. Litong-lito na ako eh. Ngayon, babalik na naman yung electricity sa inflation. Oo. Paano Inflation magre-react ang Bangko Sentral dyan? Ang gusto mangyari ng Bangko Sentral, mag-steady ang inflation, walang mga ganyang artificial. Kasi artificial to, pare. Hindi naman talaga... Hindi naman talaga bumaba yung electricity nun eh. Hindi na, kaya bumaba inflation dahil pinigilan nila Yung... electricity. Therefore, that was artificial. Ngayon, babalik yan. So, babalik na naman yung inflation. Ano sasabihin ng BSP? Pwede na ba ako magbaba ng interest rates?
Ganito ang sitwasyon Kanyang, natin, pressure, lalong eh. babagsak tayo. Mahusay, di ba? Mahusay ang gimmick na. Yan ang problema pag ang solusyon mo sa mga matatinding problema na talagang taon-taon. Napakalaki na sugat. Oo. Lalagyan mo ng band-aid. Gigimikan mo. Wala. Yan. Ikaw naman, gimmick. Masakit yung salita mong gimmick, ah. Band-aid solution. Gimmick, ah. Oo. Para lang gumanda ang image. Oo. Ito matindi, pare. Para daw magkaroon na ng total electrification by 2028, sabi ng Department of Energy, mangungutang daw po ang gobyerno ng 47 billion. Galing yan sa mga multilateral lenders. Sino yung multilateral lenders? Yung ADB. Okay? World Bank. Yan, multilateral. Iba-ibang bayan po. Nagbibigay ng pera dyan para mapautang yung mga nangangailangan kamukha ng Pilipinas. Pero sabi ng DOE, may budget naman daw sila. Di ba? Oh, pero kulang. Kulang. Oo. Ang target daw po natin ng bigyan ng kuryente by 2028 ay kailangan sa ngayon kasi 93% pa lamang eh. Oo. Ang ating reach. Ang ating reach, gusto nila po 100%. 100% electrification by 2028. Ito yung opinion ko rito, pare Jonat. Tinatarget nyo yung total electrification. Meron ba kayong kuryente ibibigay Yun doon? nga eh. merong kawad. Pumunta doon sa pinakaliblib na puok. Meron na nga. Meron na. Oo. Ay, pero wala namang tumatakbo doon. Kuryente. Ayan, Hindi useless yun. Ano lang yun? Kakangkongin yun. Ayan ang Kasi sinasabi. upper yun. Ayun naman. Yan ang Estilo, incongruous. parang sa subway yan, pinipreposition muna nila yung Preposition. infrastructure. Para pag dumating na yung produkto, tren o kuryente, parang- ayun na, dadaan na. Parang Field of Dreams. Oo. Di ba? You build and they will Build come. and they will come. Tama. Galing talaga nito. Okay naman. Okay. Kasi naman, You're hired! mag-criticize. Yan ang Tama. Field of Dreams to. Field of Dreams. Pinag-usapan na raw po ito among the Department of Finance, the NEDA, and the Department of Energy. Yan mangungutang para malagyan ng kawad. Yan. Accelerated Total Electrification Plan. Hindi naman, sabi nila 8 hours to 16 hours ang target Baguhin nyo na kasi, na supply. ang pinakamaganda dyan, baguhin nyo na kasi yung framework ng energy development natin. Ano, bakit? Ang framework natin na katakot-takot na super privatization, etc. and everything. Hindi over yun. Hindi obra. Hindi. Kaya nga nire-review yung IPIRE. Nako. Nadali tayo niyang IPIRE. Nadali na yun. tayo dyan. Kasi ang concept po dati, hawak ng gobyerno yan. Through NAPOCOR. Napocor, Transco, lahat, etc. Ganun. Panahon ni Marcos, tumatakbo na maayos yan. Bakit nagkandalugi-lugi ang NAPOCOR? Okay? Yung NAPOCOR po, monopoly yan. Kasi ang kuryente, natural monopoly. Monopoly. Government nga. Okay? Ginawa natin, panahon ni Cory, ginawa niyang Hati-hati. subsidize Yes. ang kuryente para mabango, Oo. pampabango sa publiko. Diyan nadali ang NAPOCOR. Napocor. Nagkabaon-baon sa utang and everything dahil subsidize ang ating kuryente. At bukod pa doon, sinara yung nuclear plant. Yes. Ay, antindi ng... Nagkaroon ngayon ng shortage. Super. Anong ginawa ng NAPOCOR? Nangontrata kahit mahal. Oo. Yung mga kontrata na yon, take or pay. Ano ibig sabihin nun? Whether gamitin mo man o hindi yung kuryente, Babayaran natin. bayaran mo. Di lalong nabaon, Tapos yung mga... patong-patong yung nangyari. Tapos sa halip na magtayo ng bagong planta yung mga power producers na yan, binili sa... Ngayon, 5G, yung mga So, planta. ang solusyon natin, buti pa, Privatized na yan. dismantle na yan, NAPOCOR. Yes. Pinaghati-hati po yan. Transco,
yung transmission, Yan. tapos yung generation. Imbes na magtayo ngayon ito mga private, yung sinasabi ni Parin Jonat, ng bago Planta. power generating plants, binili na lang yun sa Napocor. Best example, Aboitiz. Fire sale yun. Fire sale. Yung geothermal dyan sa... Macban, dito. Macban, dyan sa Laguna, di ba? Bai. Sa Bai. Binili nila yan. Sa kanila na yan. Government yan. Yung mga dam. At binili po ng fire sale. Fire sale yun. Yun ang pinakamatindi. Yan. Okay? Mas So, murang halaga. nakabaon na tayo, lalo pa tayo bumabaon kasi kaya natin Ang pinagbibili concept tapos ng EPIRA kasi, kapag naghiwa-hiwalay yan, may competition. Yes. Nangyayari ba yun? Yung concept po ng spot market, USM, hindi nangyayari. Hindi nangyari yun. Kasi shortage ng supply. Wala talaga. Walang mangyayari. Tama po yung competition kung merong supply. Bakit nila ayaw magkaroon ng enough supply? Precisely, para walang competition. Kikita kayo ng... Ilan lang makikinabang. Sila lang yun. Oh. Sure. Hindi, Nationalistic naman. you can still control the price. Yung sinasabing competition na IPIRA, dapat yan. Kasi kung marami kayo, magbabakbagan kayo, pagalingan kayo. Kung shortage na supply, hindi mo na kailangan Wala na. magbakbakan. Wala na yun. Bibilin at bibilin ka, shortage Di ba? Yan ang nangyayari. Yan ang problema natin. Pero ang inaatupag natin, Yung eh, tingin, yung Total electrification. saka yung mga tingi-tingi, yan ang mga trabaho natin. Total Electrification. Wala Hindi, kasi, litong-litong nga yung... Bagay, I see it from the public relations standpoint. Ano? Ang istorya, pag tinotal electrification mo, yung low-income families, mabuboost yung productivity nila. Kahit at yung economy. Sa And kukuha, that will, sa kukuha ng kuryente. Walang kuryente nga. Sa kukuha ng kuryente, tama ka Oo. Kung may kuryente at binigyan mo sila ng kable, Ayos. Makakapagtrabaho sila. Sa lugar na yan. Makakapagtrabaho sila. mathematics ni Yusek Guanzon. Yung, Ah. the total electrification program is just 72 billion pesos. mura. If you invest that but get 315 billion in return, isn't that a win? Yes. Yes. Ang ganda Exact- Yes. Yusek, gawin ko example yung Mindoro. May Yeah. kable dyan. Oo. Meron bang silbi? Yung Sa kable sa na yan. Mindoro. Yung kable na yan. Kung napakamahal ng kuryente, bakit napakamahal ng kuryente? Dahil konti ang supply. Wala silang mailalagay sa kable. Walang dadaloy doon sa Kahit na kable yung na 8 to 16 hours na, baka hindi pa umabot dun eh. Lagyan mo man Isang oras walang okay, tapos na. Palawan, ganyan din. Lagyan mo man lahat ng barangay ng Palawan at saka ng Mindoro ng kable. Lalagyan mo, madali yun eh. Kasulok-sulukan. Hanggang sa banyo. Gusto mo may kable. Oh, mayroon ba dadaloy? Pati kulungan ng baboy, may kable. Gusto mo. Kaya makakarni lang yun mo. Pero wala namang kuryente. Paano yan? Okay. Well, Ha? press release din. Again, isa pa to. Preso na nga lahat ito, mga preso na. Arizona. Arizona. May nangyayari po sa Department of Energy. Yan, mangungutang nga ng 47. At nag-meeting na nga sila ng DOF At saka ng NEDA Ayan. Puro plano. Nag-aantay na lang ako sa tourism. Pero malamang yan. Malapit yan. Ito ang target namin. Pero wag niyo ikukumpara sa target ng Thailand. Pare, saka Vietnam. consistent yan tourism. Consistent yan. Consistent yan sa release. press release na statistics kung ilan ang dumarating dito sa atin. At wala namang comparison. Basta ang dami. Basta, 2 million ang dumating. Yari ka pag kinumpir yan. Sa layo. Layo. Punsa sa Thailand, 23 million ang budya. Aha. Tapos po yung nakakatakot daw yung breach ng PhilHealth. No? Yung hacking. 42 million members. Nakuha. Nakunan ng information. Data. Katakot yan. Sabi po yan ng National Privacy Commission. 42 million members apektado. Patay tayo rito. Bakit lagi may problema yung PhilHealth, pare? Nahahack eh. So, nililinis daw po nila yung 42 million records. Marami-raming records yan.
Bakit hindi nyo sinasabihan yung mga members na na-breach sila? Bakit hindi nga naman sinasabihan? Baka magpanik, pare. Baka magkaroon ng panic eh. Kahit na. Ngayon, lalo magpapanik. itinago nila. Pati yung mga hindi nakuha na ng data, siyempre, ano ngayon yan, kaalala lahat yun. No. Lahat ng members. No, how do you translate that? Yung mga members, so kung Yes, gagamitin mo yung PhilHealth mo, Hindi, ang ano lang muna kayo. huwag muna kayo magkasakit. Huwag kayong Tsaka kung makuha yung data nyo, Oo nga eh. and then gagamit na iba. stolen identity, Stolen identity. wag muna kayo magkasakit. Hindi kasi kayo makakakuha ng insurance. Oo. Kasi may tumira na nung isa. Hindi ho kayo to. Hindi ho kayo to. Pakita nyo muna yung inyong mga birth certificate. Alak na to. Yan ang problema pag nahack ka eh. Kapag meron kang ganyang kalaking data, number one na concern mo dapat yung security. di ba? Kasi tatargetin ka sigurado niya. PhilHealth, lahat ng Pilipino member dapat dyan. At saka talagang ano yan, liable ka na matarget kasi alam nila meron benepisyo makukuha eh. Para rin pag-ibig yan. Nakuha yung ano mo, yung card mo, ayos ka. I was about to say that. May card na ako ng PhilHealth eh. Digitized na yan eh. Ayan. Baka hindi ka pwede May password yan ah. Oo nga. Di, may card ka. Oo. O pagpapasok ka sa isang building, pwede mong gamitin yan. Yun lang ang use niyan. Parang yung national ID. Yun nga, hindi tinatanggap. Pasok ko sa subdivision. Hindi po pwede to. Pwede ba? Yung government ID. Government ID nga to eh. So ano nakalaman doon sa PhilHealth ID mo? Meron ka bang health data ron? Delikado ka daw, baka magamit na. Meron na akong gumamit nito eh. Oo. Yun. Joel Laksamana, meron na ako eh. Ang wedding. Ang Hindi pa dami ako nyo nagkakasakit. naman, Joel, Ang dami sa nyo ah. Ito, ang dami kinuhang gamot. Ang dami. Nakakuha na ho ito. Nagka-bill. Oo. Hindi na pwede yan gamitin uli. Okay. Okay. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ Ito, long 80. sleeve na to. Ito, naka-long sleeve. No, long sleeve na. Hindi na yung Andyan, mga... Palagay ko, malapit Ayan, hawak na na yung blazer. masarap na bangus. masarap na bangus na susunod niya. Galing sa Yung buno. mga naka-blazer kasi bangus mo na hawak. Palagay ko, malapit na. Nandito na. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Karambola. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.